pag-usapan po natin itong mga talagang iniyabang ni Pangulong Bongbong Marcos doon sa kanyang huling SONA, no? And mararamdaman mo talaga yung kanyang yung he was very proud doon sa mga Yes. benepisyo na ginawa o in-expand ng PhilHealth para sa ating mga kababayan. At yun na nga, Mhm. ang bawat Pilipino ay PhilHealth member na. So sa ilalim po ng batas, lahat po tayo, 'di ba, member ng PhilHealth. Pero ano po yung pero doon? Kailangan pa rin Mhm. mag-register, tama po ba? Well, tama po kayo, Ma'am Cheryl, no? Bagamat sinabi sa batas at deklarado na sa Universal Healthcare Law, basta Pilipino ay miyembro po at ibig sabihin, meron tayong health insurance mula po sa PhilHealth. Pero syempre, no, para hindi na maabala, makaiwas sa hassle yung mga kababayan natin, mahalaga na tayo po'y rehistrado at katunayang rehistrado tayo, meron tayong PhilHealth ID number of PIN na naka-assign po sa atin. Mahalaga yan, Ma'am Cheryl, sapagkat yan ang ginagamit natin na identifier sa isang miyembro kapag siya ay nakikipagtransaksyon sa PhilHealth, lalong-lalo na kapag siya ay mag-a-avail ng benepisyo. Kaya Mhm. yan ang paalala natin, Ma'am Cheryl, mahalaga registered tayo. Hindi nga lang dyan natatapos, Ma'am Cheryl, kung registered tayo, dapat panatilihin nating updated yung atin pong membership profile. Makakatulong din yan para makaiwas tayo sa maaaring hassle kapag tayo mag-a-avail na ng benepisyo. Mhm. Okay. So lahat ay kailangan magrehistro. Eh baka pati mga baby irehistro. Okay. Sino-sino ang dapat magparehistro, Sir Ray? Yes, oo, nabanggit mo yung mga baby, ano? Alam mo ba, Ma'am Cheryl, na kapag pinanganak ang isang baby, no, sa isang mag-asawang Pilipino, alam mo ba na kahit hindi pa siya na-register sa PhilHealth, meron na po siyang benefit entitlement agad sapagkat sagot ng PhilHealth yung kanyang newborn care package, no? So, pero yung mga dependents, yung mga anak po natin, sila po ay nadedeklara natin as dependents, no? Kaya mahalaga tayong mga principal members ay rehistrado at may record sa PhilHealth. So, sino-sino ba ang dapat parehistro? Siyempre, lahat po ng mga Pilipino 21 years old and above, no? Mhm. Dapat tayo ay may sariling tala na po. Ngayon, kung meron tayong mga dependents, lalo na po mga anak, marerehistro din sila sa PhilHealth kung sila i-declare natin as our dependents. Kasi in the process, maa-assign na rin sila ng PhilHealth ID number nila kahit dependent pa lang sila. At kapag Mhm. dumating na sila sa age of majority, sila ay nag-21 na, magta-transition na lang sila from being a dependent to a principal member pero using the same PhilHealth ID number na. Mhm. Okay. So 21 years old pataas dapat magparehistro. May trabaho or wala, ideally dapat magparehistro po. Tama ka, Ma'am Cheryl, no? May trabaho o wala, ano man yung katayuan natin sa buhay, ano po, ay dapat magparehistro po tayo. Yan ang ating panawag, mahalaga yan kasi dapat lahat ay maitala, ma-register natin ng mga Pilipino sa programa. So gaano pa po karami ang hindi narirehistro sa dami ng populasyon natin? Well, siguro wala ako ng exact figure ano, pero siguro meron na lang Ilang mga porsyento? 6 to 7% no ng porsyento ng buong populasyon ng Pilipinas ang kailangan nating ma-register. Pero alam nyo ba, Ma'am Cheryl, marami diyan ay mga anak ng mga miyembro, hindi lang po natin nadedeklara. Mhm. Okay. So pagsta ayan mga kapatid take advantage. 21 years old, may trabaho or wala, pataas, ay kailangan magparehistro. Kailangan may pinanghahawakan na kayong PhilHealth number para naman hindi na in case na ayaw naman natin na magamit nyo yung membership na yan. Yan ang membership na ayaw natin magamit. No, yung ibig sabihin, ayaw natin maospital, Oo. ayaw nating magkasakit. Pero para in case po na maospital tayo, ay hindi na mas hahaba pa yung proseso sa pag-check ng inyong record, ano po. Mhm. Mhm. Ngayon, paano ba magrerehisto? Paano ba pinasimple na ba ito, Sir Ray? At ano yung mga kailangan?
Ma'am Cheryl, bago ko sagutin yung question na yan, gusto nating ipaintindi, no, at ipaalala sa lahat ng mga kababayan natin na kapag hindi tayo rehistrado o kaya hindi natin naalaala yung ating PhilHealth ID number, hindi po yun dapat maging hadlang para ma-avail po natin yung atin pong mga benepisyo. Kasi itinadhana rin sa Universal Healthcare Law na kung walang PhilHealth ID, no, o kaya hindi siya registered, dapat makagamit pa rin siya ng benepisyo. Kaya nga, sakasakali lang, no, meron tayong kababayan, hindi pa registered, pero natugod sa mga ospital, no, at siya ay na-confine. Meron kaming mekanismo at meron kaming intindihan sa mga accredited health facilities na kapag yung pasyente hindi pa registered sa PhilHealth, i-assist po siya na marehistro habang sila po ay naka-confine. So meron kaming coordination doon sa mga malapit na tanggapan ng PhilHealth, irerehistro po natin yung pong pasyente natin na hindi pa registered. So in the process, marerehistro siya at bago siya lumabas ng ospital, magagamit niya yung kanyang PhilHealth benefit. Now, punta tayo dun sa paraan ng pagpaparehistro. Well, traditionally, ginagawa po natin yan sa atin pong mga tanggapan ng PhilHealth, yung tinatawag na local health insurance offices. No? So magsadya lamang po sa mga local health insurance offices, mag-fill up po ng maliwanag, no, na pagkakasulat doon sa ating PhilHealth Member Registration Form o PMRF. So ito po ay sisiyasatin, checkin po ng ating pong mga kasamahan sa tanggapan at kung ayos po ay i-encode po ito sa ating system. Kung halimbawa, nakalimutan lang po ninyo na kayo pala member na, so malalaman po doon na kayo may record na, bibigyan na lamang po kayo ng inyong ID at i-update po yung inyo pong profile. Pero kung hindi pa talaga kayo rehistrado, kayo po ay irirehistro at a-assignan po kayo ng PhilHealth ID number o PIN. At bago kayo lumabas ng opisina, bibigyan na ho kayo ng inyong sariling ID at ng member data record po. Yun, pwede na rin gawin po yan, no, sa ating PhilHealth member portal. So may kailangan lang may internet, laptop o kaya ay smartphone, no, i-access po yung PhilHealth member portal at maaari pong magrehistro din doon. So wala na pong dokumento na kailangan nilang ihanda? Well, meron naman, Ma'am Cheryl, kasi basic naman ito, no? Kailangan na makapag-present na. Pinakamabuti, makapag-present ng any valid ID. Kasi, siyempre, kailangan nating matiyak na kung tama ba, no, yung pagkakasulat niya ng kanyang pangalan. Iniiwasan kasi natin dito, Ma'am Cheryl, yung pong yung may encode nating pangalan nila mali, no? So dapat accurate yung record na maipapasok natin sa PhilHealth database. So basic naman po 'yan na kailangan ay makapag-present sila. Any valid ID will do. Ngayon, kung meron silang idedeklara ng mga dependents po, hihingan po natin sila ng maliwanag na kopya. Kung ang idedeklara ay legal na asawa, siyempre maliwanag na kopya ng marriage certificate. Yung mababasa natin, no, yung mga nakasulat doon. Kapag ka mga anak below 21 years of age, yun ang mga pwedeng i-declare, no, as child dependent, yung maliwanag na kopya ng kanilang birth certificate. At kung mga magulang na 60 years old and above, maliwanag na kopya rin ng birth certificate ng miyembro na doon naka-reflect, no, yung kanyang magulang. So yan lang naman ang kailangan natin, no? Wala na tayong ibang hinihingi pa ng mga documentary requirements other than those. Paano po kung ay yung pong kababayan natin ay hindi pa miyembro, di po ba? Tapos na ospital, Yes. sabi nyo nga automatic yan, irerehistro na lang dun sa ospital na yon. Lahat. Tapos, Tama po kayo. opo, tapos to follow na lang yung mga documents. Opo, no? Merong very close coordination tayo, no, with the hospital staff at yung atin pong mga nasa local health insurance offices, no? So pinafacilitate natin yan, Ma'am Cheryl. Normally naman ay naaasikaso yan at nako-comply yan ng mga nagbabantay sa pasyente, no? Pero kung hindi naman,
syempre, merong pagkakataon para makolect natin yung mga documents na yan. Pero ang mahalaga, yung pasyente ay narehistro at sila po ay makakagamit ng kanilang PhilHealth benefit bago sila lumabas ng ospital. Mhm. Okay. Paano po, okay, yung klase ng membership po, mayroon tayo. Of course, meron yung mga sa pag-empleyado ka ay employer, no? Hati kayo ng employer na magbabayad. Meron naman po, yung mga katulad namin ng mga talents or contractual, voluntary po yon, yung contribution. Tapos, Mhm. paano po kung walang kakayanan na magbayad ng membership? Wala rin nga pong trabaho. Mhm. Paano Well, Ma'am po ang Cheryl, proseso? yes, linawin ko lang po, no? Under the UHC law, broadly ay nakahati na lamang yung buong Philippine population sa dalawang membership categories, no? Yung isa ay direct contributors, yung isa ay indirect contributors. Yung binanggit mo na yung mga empleyado na merong employer, yun pong mga katulad ninyo, no, na nasa media, talent at may kakayanan, no, na magbayad ng contribution, napapabilang sa direct contributor. So, Okay. ang mabilis na parang criteria dito ay yung may kakayanan, no, na magbayad ng kontribusyon, nandun sila sa direct contributor. Yun naman pong mga walang kakayanan na magbayad ng kanilang kontribusyon o kaya yung kanilang PhilHealth coverage ay iginawad by virtue of a special law. Halimbawa, yung mga senior citizens ay nandun sila napapabilang sa indirect contributor. Ngayon, yung pong mga walang kakayanan na magbayad na nabanggit nyo kanina ay doon sila mapapabilang. Dito sa indirect contributor, pangunahin, yun pong mga mahihirap nating mga kababayan na nakatala doon sa listahanan ng DSWD, yung mga nasa 4Ps, no? Sila po yung mga nasa kategorya na ito na walang kakayanan magbayad. National government po ang nagbabayad ng kanilang taunang kontribusyon sa PhilHealth. Mhm. So, kailangan po silang paano po yun? Kung hindi naman sila bahagi ng 4Ps din. Oo, kasi talagang kami, pagdating sa mga mahihirap, no, sa mga indigent, talagang nagre-rely tayo doon sa listahanan, no, ng Mm. DSWD. Ngayon, kung yung kababayan natin sa kasakali ay mahirap pero hindi siya na-enumerate, hindi siya nasama sa listahanan, may paraan pa rin yon, Ma'am Cheryl, no? Kung sila ay maa-assess ng isang local social welfare officer o kaya kung at the point of care, no, nandun sila sa ospital, na-assess po sila ng isang medical social welfare officer, no, doon sa ospital, at sila po ay napatunayan na financially incapable, walang kakayanan na magbayad ng kontribusyon, sila po ay irerekomenda na maging indirect contributor. So Mhm. ang tawag namin doon ay indirect contributor financially incapable. So may proseso po kami dyan, Ma'am Cheryl, no? Pagka sila na-assess at sila ay na-recommenda financially incapable, no? I-issuean sila ng isang document, ang tawag doon Certificate of Indigency, no? At pag meron na nito, itatala o irerehistro namin sila as indirect contributor financially incapable. So Mhm. sila po, yung kanilang contribution para sa taon na kasalukuyan ay sasagutin na po ng national government. Mhm. So pamahalaan na ang magbabayad ng kanilang kontribusyon, tuloy-tuloy yung kanilang pag-a-avail ng benepisyo. Ayan. So, wala pong rason mga kapatid na sabihin nyo na, naku, ayoko magparehistro kasi baka singilin ako, wala akong pambayad. Basta sabihin nyo lamang po yung inyong status, and I'm sure i-guide po kayo ng mga taga PhilHealth kung paano po ang gagawin dyan, ano, yung magiging status nyo. Alright, that's clear Tama. na. So, puntahan ko naman po, um, may mga pagkakataon na okay, member, nakakapagbayad sila, biglang nahinto kasi wala ng pambayad or nawalan ng trabaho, tas biglang na-ospital. Pwede pa rin ba kahit naputol yung pagbabayad, makaka-avail pa rin ba ng benefits? Ang maiksing sagot dyan, Ma'am Cheryl, ay opo, makakagamit pa rin po ng benepisyo
sapagkat ginarantya no sa UHC law na tayo pong lahat ng mga Pilipino bilang miyembro ay eligible, no? Immediately, yun po ang terminong ginamit Immediate eligibility. Ibig sabihin, agad-agad, no? Dapat ay magamit yung PhilHealth benefit. Ibig sabihin lang yan, dapat kahit may kakulangan sa binayad na kontribusyon, hindi. Dapat magamit muna niya yung kanyang health insurance benefit. Ngayon, baka kasi magkaroon ng maling mentality yung mga kababayan natin. Ganun naman pala, Ma'am Cheryl. Hindi na ako magbabayad. Hindi po. Oo. Kaya nga dapat ay idugtong agad natin to sa discussion natin. Sinabi rin po sa UHC law na dapat yung mga hindi natin nabayaran na mga contribution ay babayaran pa rin po natin yon. Ayun nga lang, may interest na. Kaya sana para maiwasan natin yon, dapat regular na tayong nagbabayad, no, ng kontribusyon. So ganun din pinapahalagahan ng batas, no, yung contribution natin. Kaya sinulat din talaga na kung meron mang hindi nabayaran, sige, dapat makagamit pa rin ng benefit kasi Pilipino yan di ba? Pero dapat babayaran pa rin po 'yon, no, together with interest. So para maiwasan natin 'yon, mabigat 'yon, lalo na yung interest. Sana ay i-update natin yung pagbabayad natin ng contribution. Pero Sir Ray, paano yun? Kunwari, okay, nagbabayad naman. Tapos bigla nga nawala ng trabaho 1 year. So ginamit niya. After 1 year lang, at saka siya nagkaroon ng trabaho ulit. So babayaran niya, babalikan pa yung 1 taon? Or Well, kailangan, technically, yes. mag-report na wala po akong trabaho ng buong taon. Babalikan ko pa yung 1 buong taon na yun. Paano kung minimum wage earner lang or under the table pa yung yung kanilang sweldo. status, or contractual lang. Well, balikan ko yung sinabi ko kanina, no? Kung talagang ngayon, as we speak, talagang meron tayong kababayan, no, na wala talagang pambayad ng kanilang PhilHealth contribution at talagang walang kakayanan, no, na mababayaran ito, na wala ng trabaho, na apektuhan yung kabuhayan, na naghirap yung pamilya, sabi ko nga, meron tayong paraan, no, para ma-cover po kayo ng national government. Ang kailangan lang po, Ma'am Cheryl, ay ma-assess po sila ng local social welfare officer. Nang sa gayon, sila po ay ma-enroll natin as indirect contributor. Pero ang magbabayad ng kanilang contribution, pamahalaan na. So, yung current year, no, ay yun yung sasagutin ng national government. Hindi yan pamalagian. So, kasi baka naman, di ba, magkaroon na ng trabaho. Sabi mo nga, Yes, sumunod na oo. taon, magkaroon na ng trabaho. Kaya niya na uli, no? Oo. Kaya niya na uling magbayad. So, yun yung mekanismo natin na dapat maintindihan ng mga kababayan natin. Talagang dumating sa punto, no? Biglang nawalan ng capacity to pay. Meron tayong paraan na nakalatag na para sa kanila. Ang kailangan lang po, magpa-assess po tayo doon sa local welfare officer. Ang ibibigay nilang document, I think, yun nga, no, certificate of indigency, na yun naman ang gagawin nating basis para i-enroll sila sa programa. Punta na tayo, Sir Ray. Dito naman sa zero balance billing. Bayad na ang bill mo. Paano ito gumagana at sino-sino ang mga pasyenteng kwalipikado? Well, napakagandang balita talaga itong ipinahayag, no, ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr., Ma'am Cheryl, no? So, ito pong zero balance billing ay na ipinahayag po nila ay ito po'y para sa lahat ng Pilipino. So wala po itong sinisino o itinatangi, Ma'am Cheryl. Mayaman man o mahirap, may kakayanan o wala, bata o matanda, no? Basta Pilipino, no? Ay covered po nitong napakalaking benepisyo po na ito. At gaya ng nabanggit ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr., ay ito pong napakagandang benepisyong ito ay maa-avail po, no, kung ang pasyente ay nasa isang DOH hospital. And in particular, no, hindi lang basta nasa DOH hospital, sila po ay na-admit, no, sa isang basic or ward
accommodation. So mahalaga pong maintindihan po natin yon na sa basic o ward accommodation ng isang DOH hospital, ito pong zero balance billing na inanunsyo po ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Klaruhin lamang din po natin mga kapatid, hindi po lahat ng government hospitals ay DOH-run hospital. Parang tama po kayo, 87, Ma'am di ba, Cheryl. Sir Ray? 87 DOH hospitals po ang mayroon or pwedeng ma-i-apply itong zero balance billing nationwide. Yung mga specialty Yes, hospitals na government hospital katulad ng Heart Center, Lung Center, NKTI, yan po ay hindi kasama sa zero balance billing. Tama po ba ako? Hindi pa. Sabi nga ng DOH, they're working on it. Tama po kayo, Ma'am Cheryl. No? Sa ngayon ay hindi pa ho kasama yung 4 na nabanggit ninyo na specialty hospitals. Pero alam nyo naman ay pinag-aaralan na po ng husto. They are doing their computations na. No? At siguro makakaasa tayo ng good news. No? Yan ay magmumula sa Department of Health, Ma'am Cheryl. At yung sinasabi nyo nga po, Sir Ray, basic accommodation or ward. Pinagmalaki na rin naman po ng DOH kung paano din daw nila in-improve naman yung sitwasyon po ng basic accommodation or ward. Maaaring marami kayo sa isang kwarto. Meron pang, hindi ko alam kung tama yung natatandaan ko, sinabi ni Asik Domingo na merong nasa 30 or 50 or 40, malaking kwarto, pero air-conditioned at malinis naman. Well, Ma'am Cheryl, nagbabago na po yung standards na rin naman natin Opo. when it comes to basic or ward accommodation. Bagamat sa UHC law, yung ventilation ng isang basic or ward accommodation ay yung electric fan, yung ventilador. Pero nag-i-improve tayo, Ma'am Cheryl, sa atin dahil nga nag-i-improve ang mga ospital, nag-i-improve ang bayad ng PhilHealth sa mga ospital, nakakatulong po tayo para po yung sa pag-upgrade ng mga amenities ng pasilidad sa ospital. Kaya hindi talaga nakakagulat na yung mga DOH hospitals po, yung mga basic o ward accommodation nila air conditioned po, maginhawa at maayos sa mga pasyente. So, doon po sa basic accommodation, sakop po lahat. Gamot, laboratory test, at kung ano man po yung procedure na pagdadaanan ng pasyente. Lahat po ng kakailanganin ng pasyente para sila po ay gumaling, yan po ay saklaw. Ang hindi po saklaw dyan ay yun pong mga fringe o mga amenities na ire-require ng pasyente. Halimbawa, ay gusto niya may sarili siya, iba yung doktor niya, mamimili siya ng doktor. O kaya ay gusto niya, wala po silang kasama sa kwarto. Things like those, yun po, ay hindi na po basic o ward accommodation yun. Okay. Saan po pumapasok ang PhilHealth dito sa implementasyon ng zero balance billing, Sir Ray? Yes, oo. Ang pasok po natin dyan, sinasagot natin, tayo po kasi yung health insurance, Ma'am Cathy. Kaya malaking bahagi po ng gastusin sa paggagamot sa mga pasyente ay kino-cover po yan ng PhilHealth sa pamamagitan ng ating case rates packages. So dyan pumapasok ang PhilHealth at tuloy-tuloy naman po ang pag-enhance at pagbuti ng ating mga packages. Kaya po na-optimize po ito ng mga ospital, pangunahin po ng mga DOH hospital. So katuwang po dyan ang PhilHealth doon sa zero balance billing na implementasyon ay bahagi din po, tumutulong po dyan ang Philippine Charity Sweepstakes Office at ang PAGCOR. Tama ka dyan, Ma'am Cheryl. Napaka-active ng ating pong PCSO at PAGCOR para po mangyari po itong zero balance billing na
in-announce ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. So, mga kapatid, basta siguraduhin lamang po ninyo na DOH Hospital po yan. Maaari nyo naman po yan tanungin, DOH Hospital. Tapos, yun nga po, sabihin nyo, basic accommodation ang gusto nyo po para nga hindi na kayo mamroblema sa kung ano man pong babayaran. Pero kung may pasyente pong siningil, kahit dapat libre na, pwede naman magreklamo rin sa PhilHealth? Pwede po yun, Pwede po, sapagkat kami po ay katuwang ng Department of Health, para masiguro na ito pong entitlement, ito pong benepisyong ito na ipinahayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay mangyari, at maramdaman ng bawat Pilipino. Itawag po nila ito. Kung sa PhilHealth po, ay maaari niyo po yung itawag dito po sa 8662-2588. At yan po, Ma'am Cheryl, bukas po 24/7. I-update nyo kaming tayong mga PhilHealth member dito po sa mga health benefit packages na in-expand po ng PhilHealth. Yes, oo. At nabanggit ito ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. noong nakaraang SONA. Alam nyo, tuloy-tuloy po, Ma'am Cheryl, ang pagpapabuti natin ng benefit packages. Ang layunin natin, maramdaman ng mga pasyente, yun pong alagang PhilHealth. Yun bang bago sila lumabas ng ospital, kung hindi man buo, very substantial yung atin pong nasagot sa kanilang gastusin, at kung meron silang out of pocket, kaunting-kaunti na lamang. Alam mo, nabanggit ni President Marcos Jr. ito, yung ating kidney transplantation package. Alam nyo, dati-rati ito ay mga 600,000 lamang, Pero nung pinag-aralan natin at as approved by the PhilHealth Board, ito'y nagre-range na po from 865,000 hanggang to as high of 2.1 million pesos. Alam nyo, kaya natin pinopromote ito sapagkat yung pagka-transplant, yung kidney transplantation, itinuturing talaga yan na gold standard na gamutan when it comes to mga sakit sa bato. Kaya sana kung yung pasyente ay meron na po silang donor, wag na pong magdadalawang isip. Kaya pwede po kayong mag-avail ng Z benefits natin for kidney transplantation dahil up to 2.1 million ang sagot na po ng PhilHealth dito. Hindi tayo natatapos sa kidney transplantation sapagkat alam niyo po ba, Ma'am Cheryl, na kapag yung isang pasyente, pinalitan na yung kanyang bato, habang buhay na po siyang iinom ng gamot, So kailangan ma-ensure natin na talagang magiging compatible yung kanyang bato. So tutulungan at susuportahan pa rin natin yung pasyente. Meron na po tayong post-kidney transplantation services at ito po ay nagre-range sa mga bata. Meron tayong package na 1.7 million sa unang taon pa lang yan ng pagkatapos ng kanyang kidney transplantation. At sa mga susunod na taon, 810,000 mahigit yung atin pong isusuporta sa mga bata na nagpa-kidney transplantation. Pero kung adult, nakatatanda na yung pasyente, up to 671,800 for the first year ang sagot po natin, at sa mga susunod na mga taon, 621,000 mahigit ang ating sinasagot. Maaaring hindi nila matandaan yung mga amount. Pero Ma'am Cheryl, suffice it to say, ito pa lang ang pinag-uusapan natin ay napakalaki na po ng ating sinasagot sa pagpapagamot at pagpapa-opera sa bato ng mga pasyente natin na may chronic kidney disease stage 5. Okay. Puntahan ko na po, Sir Ray, si Miss Paz. Hi, Miss Paz. Hello po, good afternoon. Good afternoon. Sige po, ano pong may paglilingkod ng PhilHealth sa inyo? Gusto ko lang kung malaman pagka kasi sinabi nila pagka na-ER ka, nako-cover na rin daw ng PhilHealth kahit na hindi ka ma-confine. Opo. Gusto ko lang malaman kung ano-anong mga cover dito kasi naging experience ko pagka na-ER ka, ang dami nilang kinukuhang mga laboratory na kung ano-anong ganyan. Kaya ang laki kaagad ng binabayaran. Kaya
minsan natatakot akong pumunta sa ER. Kaya gusto ko lang malaman kung ano-anong mga nakukover pagka na-ER. Opo. Sir Ray? Yes, Ma'am Paz, magandang hapon at salamat po sa inyong tanong. Magandang pagkakataon para maipaabot namin sa inyo at sa mga nakikinig sa programa ni Ma'am Cheryl. Yung pong nasusugod sa ER, no, department ng mga ospital, covered na po yan ng PhilHealth. Papasadahan ko lang ng mabilis kasi marami po ito. Yung pong mga diagnostic at mga laboratorio, halimbawa ay yung arterial blood gas, yung blood typing, yung hemoglobin at iba pa, sa kabuuan may 99 tests, no, mga laboratory na binabayaran po natin sa ER, no, department. Yan po ay covered po. Meron din pong mga gamot at some therapeutics, halimbawa yung ampicillin, yung pong omeprazole o tramadol. Tatlo lang po yung nabanggit ko, Ma'am Pasa, sapagkat kung iisa-isahin natin, ang dami. 187 kasing mga gamot ang meron tayong bayad, no, sa ER department. Pagdating naman sa mga imaging, no, may mga imaging services. Meron po lahat-lahat 38 na mga imaging services. Kabilang na po dyan yung X-ray, yung ultrasound, yung CT scan. May bayad na rin po tayo sa mga yan. Nakikita ko dito sa listahan natin, halimbawa, Ma'am Cheryl, yung CT scan, abdomen, whole contrast, ang atin pong bayad dyan per use, 12,800 mahigit. So, example lang po yan. At syempre, meron pang ibang mga services, no? Mga ER department services. All in all, 14 services yan. Yung paggamit halimbawa ng defibrillator, yung paggamit ng mechanical ventilator, yung infusion pump. Lahat po yan ay meron na rin katapat na PhilHealth benefit. Kaya yung mga nasusugod po, Ma'am Pa, sa ER department ng mga levels 1 to 3 hospitals na accredited ng PhilHealth, meron na po na PhilHealth benefit po kayo. Ayun. Okay, marami pong salamat. Ayun po, Miss Paz. So, hindi na kailangan... Welcome po, Ma'am Paz. Kesa yung isipin na, naku, ayoko na magpa-ER, mahal na naman ang masisingil sa akin. Pero alam nyo na ngayon, Miss Paz, na nandyan yung PhilHealth. Meron at merong mababawas sa inyong bill po. Ayun. Okay. Ma'am Cheryl, idagdag ko na rin po, no? Opo. Idagdag ko na rin na kumbaga sabi, i-insist po natin ito, no? Kami po yung nagpalabas na ng paalala uli, siguro mga 2 months ago, na talagang dapat ito ay available na sa lahat ng accredited hospitals, levels 1 to 3, sa buong bansa. Kaya i-report niyo po sa amin, kung sakasakali po, na meron pong ospital na tatanggi po na ibigay yung ating outpatient emergency care benefit package, dun sa number na sinabi ko kanina, Ma'am Cheryl, doon po nila itawag at atin pong iimbestigahan. Alright. Okay, puntahan naman natin, Sir Ray. Ayan, meron pa naman tayong panahon. Yun namang konsulta package. Ngayon pala, ay yakap na siya ang tawag. Yes, Ma'am Cheryl. Ano po ba buti itong nabanggit mo yan, konsulta no? ulit at yakap? Sige nga po. Well, yung YAKAP, yan po ay Yaman ng Kalusugan Program. Ito po ang revitalized, pinagbuti at pinalawak na konsulta package. And with the redesign and improvement ng konsulta, minabuti natin na i-rebrand na rin yung tawag natin sa ating primary care benefit package. Kaya ngayon, Ma'am Cheryl, at sa lahat ng mga kababayan natin, ang tawag na po natin dito, YAKAP. At sana magpayakap po tayo sa PhilHealth kasi ang layunin natin dito, maalagaan po ang bawat Pilipino nang sa gayon maging malayo sa sakit. Yung dating libreng konsultasyon, yung pong mga laboratorio at mga gamot, yan po'y nadagdagan pa, Ma'am Cheryl. Yung 21 drugs and medicines, no, sa konsulta dati, yan po'y magiging 75 drugs and medicines na po. So napakahabang listahan yan ng mga essential drugs, no, and medicine na kailangan ng mga kababayan natin sa kanilang maintenance, halimbawa, o kaya may hika, no? So, in-expand natin yung coverage sa mga gamot. Yung laboratorio ay nandun pa rin po, Ma'am Cheryl. Pero ang kagandahan po nito ay
meron na rin po tayong 6, no? 6 na cancer screening. At kabilang po dyan, yun pong kabilang dyan yung colonoscopy, kabilang din dyan yung sa liver, meron din po yung sa liver, 6 po lahat yan. At yan ay outpatient, Ma'am Cheryl. Ang kailangan lang ay dapat nireseta po sa atin yan. Dapat nireseta ng doktor natin doon po sa ating Yakap Clinic kung saan po tayo nakaregister. Kaya kung tayo po ay rehistrado na sa isang konsulta provider, yun na rin po yun. Sila na rin po ang ating Yakap Clinic o Yakap provider. Okay. Ito pong Yakap provider, kailangan bago ma-avail po, kasi pwede po dito, no, lahat ng PhilHealth members, kasama ang mga dependents. Yes, tama ka, Ma'am Sheryl. Ito po'y para sa lahat ng Pilipino at gusto kong bigyan ng diin, hindi lang po ito para sa mga may sakit. Ito po'y para sa ating lahat. Yung Especially regular dun sa mga check-up. malulusog. Oo. Diba? Oo, we don't go, yes, oo. Pwede kasi yung konsultasyon papasok dito, yung frequency ng mga check-up, yan ay dinedetermine na between the doctor and the patient, no? Pero suffice it to say, ay meron po tayo niyan, no, sa Yakap. Pero hindi po sapat na may PhilHealth membership. Kailangan magparehistro pa rin? Correct, sapagkat ang kailangan natin para tayo ay ma-register doon sa Yakap Clinic na napili natin ay yung ating PhilHealth ID number of PIN. So mahalaga yon, Ma'am Cheryl, kasi ito talaga ang susi para tayo ay ma-register at para po tayo ay maka-avail nung libreng check-up at nung mga gamot, nung laboratorio at nung cancer screening. Okay. Ang tanong ngayon, Sir Ray, gaano na ba karami itong mga clinic na ito na accredited ninyo para ma-avail itong Yakap program? Well, as we speak now, no, Ma'am Cheryl, meron tayong higit sa 3,300 na mga Yakap clinics na accredited na, no, sa buong bansa. At ito'y patuloy pa nating pinararami. Hindi lang yan, Ma'am Cheryl, kasi meron na tayong gamot component, yung nabanggit kong 75 no, drugs and medicine. Yes. Yan ay kukunin na sa mga accredited na mga butika, ang tawag natin sa kanila gamot facility. Ngayon, bago ka pumunta sa gamot facility, kailangan yung reseta mo, reseta ng Yakap Clinic using the gamot app. No? Kaya in the next 2 to 3 weeks, Ma'am Cheryl, mag-a-announce tayo sa ano-ano na yung mga butikang pupuntahan ng mga pasyente, ng mga kababayan natin na naresitahan ng mga gamot ng kanilang doktor sa Yakap Clinic. Okay. So, ayan mga kapatid, kailangan po magpa-register muna. And para din, alam nyo, nasa PhilHealth website naman po ba yung mga possible na, syempre gusto namin yung malapit naman sa amin na clinic. Makikita ba namin yung buong listahan dyan? Oo. Actually, ito lang, sasamantalahin ko na, Ma'am Cheryl, kasi pwede po kayong magparehistro sa inyo pong mapipiling Yakap Clinic sa eGov.ph app. No? So doon makikita nyo rin po yung listahan ng 3,300 mahigit na Yakap Clinics na yan ay dumadami pa. Ngayon, bukod sa eGov.ph app, pwede rin tayong magrehistro, pwede rin natin makita yung kompletong listahan ng Yakap Clinics sa ating PhilHealth member portal na maaari po yung ma-access, no, sa atin pong website. O kung hindi man, pwede rin tayong magparehistro, aasistihan po tayo ng mga kasamahan namin sa mga local health insurance offices sa buong bansa. At yung fourth option, kung may malapit na sa inyong Yakap Clinic, pwede na rin po kayo doon magparehistro, doon mismo po sa klinika. Puntahan ko, okay. Again, pwede po sa eGov.ph app. Kaya dapat lahat Correct. tayong may mga cellphone na minsan dala-dalawa pa yan. Dapat i-download nyo na po yung eGov.ph app. At sa mga susunod na episodes po natin dito sa Sagot Kita, ay mas himayin natin ano bang kagandahan ng app na ito. Napakarami po kasing benefits at pwedeng ito na lamang ang app basta government transaction
or related na na mga kailangan i-transact or benefits na nasa egov.p ay Mhm. egov.ph app pala.